tidak ada upaya dari menjadi karena perempuan ya sih karena itu sangguan ada itu
God is good all the time. God is good. Nagsama kung nagsak na Domingo kayo ang nagsak. Kanya na nagsangkit nga iso. Iti makita tayo dito. May sakit sa tinay ko yung sakit. Tutulak na tayo kanta. Iyang lamig tayo hindi ang rasa ng panagkaksak. Yung kapyan. May sakit sa tayo. There's a welcome. Kabla
Robert Allen. Kantaan tayo ng piyano. Espiritu Santo kabatayan ng pinag-pinag-pinag. Anyayin ibigin ni Diyos nga alamidin kayo, di agdama. Diyos, ibaga ng agaan kayo ipaglabi. Ang manuwala na ito ibang meron. Kaya trabaho yung kakabatin. Ang may pangalan. Ang karalag kayo ay agresa. Saan ang magiging Diyos? Ang nakakaasi, may panagigisi. Luputan ni Diyos ket si ayak at tumulong, mang bendisyon, mang pakawan, ken may salamat. Amen. Tumayo tayo at manalangin. Panginoon, nakikita mo ang aming itsura. Nakikita mo ang aming pagtayo sa iyong harapan. Sa bawat isang narito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Sa pagpapatuloy mo na pagtawag sa amin sa kabila ang mga bagay na nagpapahinto sa amin upang magpatuloy ng balikan. Sapagkat sabi mo sa iyong banal na kasulatan, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aming kautusan, at ang mga tuntunin, hindi ko ipapalala sa inyo. Ang alimang mga sakit ay pinadala ko sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong magkilala. Unang-una, Panginoon, ay tinataas namin bilang mga taong pinatawad mo ay ang mga may sakit. May mga karamdaman, Panginoon, sa kanilang pangangatawan. Ikaw po magpapagaling sa kanila at magpapatuloy na hahawak sapagkat yan po ang pangako mo. Kung magpapatuloy na mananampalataya ang buong sangkalian, lalong-lalo na nakamanagtahanan. Ang pangako mo dun sa amanagtahanan niyo ay ikaw at ang iyong sambahayan ay maniligtas. At kasama na po dito, Panginoon, ang mga pangako mong pagpapagaling. Tinataas po namin sa iyo. Si Kate Robert God, Father in Heaven, dumadaan sa kanyang sakit. Ikaw po yung magpapagaling sa kanya, magpapagaan ang kanyang damdamin.
pagpapagaan ang damdamin ng kanyang mga magulang na sa oras na ito, Panginoon, ay punong-puno sila ng kaligayahan. Ngunit ang Diyos, sasamahan po sila sa dami ngayon upang sa gayon, Panginoon, ay magpatuloy na mabuksan ang mga daraanan ng Panginoon, pintuan ng mga pagpapala upang sa gayon, Panginoon, ay maramdaman nila ang nakikilang presensya. Gayon din, O Lord God, sa kanilang kasama, sa kanilang tindahan, Panginoon, ay sa kanilang kanilang anak. Ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling sa kanya. Di ba't sabi mo, ikaw po ang sandalan ng mga may ilaw. Ikaw po ang sandalan ng mga nangangailangan. Kahit pa po yung aking mga kapatid na nasa harapan, nalalaman mo ang laman ng kanilang puso at ang mga nililulong sa iyo. Nagpapatuloy kami, Panginoon, na sumasandal at sinasamahan dito sa corporate worship mo na ipinahintulot mo sa amin upang kami maparito at mapalakas ang bawat pananampalataya. Pagpalain mo po kahit na po yung kanilang mga nasa upuan at nakatayo dito at maraming hinihiling sa iyo, lalo-lalo na kung kagaling na ng kanilang mga anak, kagaling na para sa kanilang mga magulang, yung kung nanonood, Panginoon, sa aming live, O Lord God, nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, magpapatuloy ko kung dadaluyan mo sila ng iyong pagpapala sa pagsama nila sa aming Panginoon, sa pananambahan sa dakilang pangalan. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa aming bayan ng Alicia. Mula sa aming mayor hanggang sa pinakamababa, Panginoon, pagpalagi mo po sila ng wisdom na nanggagaling sa inyo, upang sa kanilang pamumuno, Panginoon, ay maramdaman ng bawat tao, makita ng bawat tao, na sila nga ay kasama mo. Ama namin sa langit, ang bawat clergy, ang bawat bishops, Lord God, na nagsisilbi sa iyo. Maingat lang sa iyo ang mga pagsisilbi nila. Kasama ng mga awitin at tubig na iyong sisili ay siya, Ama namin sa langit. Maging mabaong sa aming lahat ito sa iyong harapan. At sa alipin mong gagawin, pagpapala ko ang gagawin. At buksan mo ang aming puso at isip upang sa gayon, Panginoon, ay matanggap namin ang iyong mga turo at aral at maging sanggalang sa pag-iibahan sa buhay. Inataas ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Narungsong at tao,
Ang ating mensahe ay mababasa sa sinulat ni Apostol Mateo, Kabanata 25, talata 31 hanggang 40. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao, at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay ito sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang nihanda para sa inyo, wala pa nang likayin ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong tinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga tuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming kinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang may suot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit, nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga lagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." Diyos ang mag-posisyon sa akin sa nabasa. Gaya ng sinabi ko kay Pastor kanina, matagal ng panahon, naging active din ako dito sa UCCP Alicia. Actually, several years din ako naging presidente ng UCM, yung organisasyon ng kalalakihan. Minsan sa lugar Boracay ng mga meeting, mga konferensya ng UCCP. Hindi ko kaligtaang i-appreciate yung magandang kanta ng Temple Choir kanina, and the good message. Sa inyong mga kapwa ko, yung kasinsalat, siguro sa 25 years ko na sa Manila, mahirapan akong buuin ng message sa Ilocano. Kaya Tagalog na tayo isang ginamit sa mensahe. Mag-short prayer lang tayo bago tayo patuloy sa mensahe. Our Lord Almighty, speak to us this morning through your humble servant. May our hearts and minds be reminded that we are nothing without your love to us. We are always happy knowing that you are with us. In Jesus' name, Amen. Itong verses na ating binasa, na sinulat na ni Apostol Mateo 25:40, ay tumutukoy sa panahon ng pagluhog ng Diyos, the final judgment. Ang halimbawa ng ihiwalay ng ating Diyos na si Jesucristo, ang mga tupa at mga kambing, ibig sabihin, ihiwalay ni Kristo ang mga sunuring nananampalataya, yung mga naligtas, at ang mga hindi nananampalataya o mga hindi naligtas. Alam ng ating Panginoong Jesucristo ang tunay na tagasunod niya at mga hindi tagasunod. Gaya ng paghiwalay ng pastor sa mga alagay niyang mga tupas ng kambing. Yung mga nakaligtas, of course, nakasulat, mabasa din natin sa Biblia, nakasulat na sa Book of Life. And also yung ito paghiwalay ito ng ambing ng tupat kambing
Alam natin yung tungkol sa rapture, no? Yung message ng rapture. Ang tunay na ebidensya ng ating pananampalataya ay ating mga actions, gaya ng mga sinabi nga ng Panginoon Jesucristo, mga salita. Paano natin tratuhin ang mga ibang tao, lalo na ang mga banyaga, mga hindi natin kamag-anak, kaibigan o kakilala. Ang sinasabi dito, banyaga hindi lang mga foreigner, kahit mga tao na galing sa ibang bayan o mga hindi kakilala, masasabi din natin banyaga sa relationship sa buhay natin. Doon tayo nasusubok na kahit ibang tao, nandoon pa rin ang malasakit, lalo na pag malapitan ka o makita mo na gutom o nahirapan. Gusto ng Diyos pag malasakitan natin sila, dahil mga anak din sila ng Diyos na katulad natin. Maring sila ang nilagamit ng Panginoon na subukin tayo kung paano tayo magmahal sa kapwa-tao kahit mga banyaga. Hindi pwedeng ang rason natin hindi naman ako mayaman na kayang-kayang magkawang gawa, kundi inaasahan ng Diyos sa atin ano ang kaya lang natin itulong sa iba. Kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, yun lang ang pwede mong itulong. In English, freely given and freely received. It is the principle of stewardship. Kaloob ng Diyos kung ano ang mayroon tayo, kaya makakalob din tayo, guys, sa church, sa mga nangangailangan. Masama ng Diyos sa atin ito. So, depende sa capacity ng isang tao. God will not expect what you cannot afford. Pag ating ginagawa mo ito, ang Diyos ay masaya, naluluwalhati natin Panginoong Jesucristo. Nakikita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtulong at pagmahal sa mga nangangailangan kasama na ang mga banyaga. Pagkasabihin natin, bahala ng simbahan at gobyerno sa kanyang mga problema. Hindi lang simbahan at gobyerno ang may responsibilidad sa panahon ng kagipitan. Ang ating Diyos ay inaasahan din tayo sa kanyang mga tapat, kanyang mga anak, ang gawin ito. Dapat na iba tayo sa mga unbelievers. Gusto ko mag-istorya, experience ng isang pastor na nag-pilgrimage sa Israel. Ito na-istorya sa akin. No? Ang experience ng pastor na ito, balikan ko yung istorya ng sa Tupa. Nakita niya mismo daw sa Israel. Between at ang tawag nila yung mga pastor, nagpapastor ng Tupa doon. Ngayon, may dalawang grupo ng Tupa. Yung isang grupo, may separate na pastor, yung isang meron din. Ngayon, umabot sa punto na nagkahalo-halo doon sa lugar, kinakainan ng mga tupa. Nagkahalo-halo yung alaga ng isang bituin at saka yung isa. Pero would you believe, kaya ito palaging ginagamit sa Bible na isang puno, paano sumunod ang tao gaya ng tupa. Alam na alam ng mga tupa kung sino yung pastor nila. Isang whistle lang ng isa, gusto nang mauna yung isang pastor na lumayo na siguro sila. Nag-whistle lang daw, yung mga nahalo ng mga alaga niyang tupa, kung iwalay sila lahat, sunod. Isang whistle lang. So, ganyan ang gusto ng Panginoon, no? Ganyan ang sampol na ginagamit ng mga panahon na nandito si Jesucristo sa lupa, na maganda niyang sampol na ang mga tupa, shepherds, kasi masunuri. Dahil magandang stewardship, gusto ko mag-share ng aking mga readings at mga understandings tungkol sa stewardship. Umpisa natin sa Old Testament. Basahin ko ang Genesis chapter 14 verses 17-20. After Abraham
returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that's the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, the old Jerusalem, yung lumang tawag sa Jerusalem, Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Bira lang ang isang hari at the same time siya yung pari, di ba? And priest. Yan ang sample ng Melchizedek. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Si Abraham kasi, bago siya tinawag na Abraham na yung una yung pangalan. No? Abraham from victory went to Melchizedek, king of Salem, later Jerusalem, a king and priest over ancient Jerusalem. Later used the type of Christ as Melchizedek, both accepting blessing from Melchizedek and he gave a tithe to this priest king. Now, the Melchizedek. The first time that it tenth or a tithe was mentioned sa Old Testament. In giving 10%, dito unang nabasa ang tithing. Abraham gave the tenth of the booty to Melchizedek. However, Abraham refused to take any booty from the king of Sodom, the other king. He did not want the ungodly king of Sodom to say, I have made Abraham rich. Instead, Abraham wanted them to say, God has made him rich. It is God the giver of victory. When people look at us, they need to see what God has accomplished in our lives. Who is the greatest giver? God. He gave His Son. He gives eternal life to those who receive Christ. In the Old Testament, law of tithing, but by the New Testament, law of generosity. Let us be careful we might be mistaken as thievers, not tithers. We will miss the blessing of tithing. Ito ang nauna bago pa mag-kinusap ng Diyos si Abraham, no? Ang pagiging good steward ni Abraham. So hindi naman basta si Abraham pinili ng Diyos na iba tinawag natin na si Abraham ay father of faith of actually three religions, na father of faith siya ng Christianity, Judaism, and Islam, o itong mga Muslim. Actually, sa Abraham ay pinili, yun ang una, as a good steward. Then later, pinili ng Diyos, the father of faith because of lack of time. But because when God talked to him, he believed God and faithfully followed him. Siya mo nagsabi na kung paano mag-alay, higit pa sa tithing, kundi inialay niya po ng anak nila ni Sarah, si Isaac, although hindi naman ginawa ng Diyos na patayin sa Isaac. Sinubok lang ang tibay ng faith ni Abraham. Our spiritual journey is not completed in a year. Ang pagiging Kristiyano ay sa buong buhay natin. We need to think spiritually in a lifetime. When we commit to Jesus, we're doing this for the long haul. God makes it plain, you're going to have rough times. There will be trials, there will be persecution, you'll experience temptations to make you want to give up. That is the reality. Sinabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Nakasulat sa Luke 9:23-24. God makatagal ang lifetime. God wants us to live forever. Ngayon, lipat tayo sa New Testament. Yung sinulat naman ni Apostol Marcos ng Mark chapter 12 verses 41-44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd
putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but the poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, for she had to live on." Jesus' words, truly I say to you, is an authoritative words that should be followed. The widow exemplified through sacrificial giving. Others gave, give the extra surplus money, but the widow put in all she owned, or she had to live on. We should not give to God, to the church, the extra of what we have. We take for granted in serving God and loving our fellow men. Jesus, admiring generous and sacrificial giving, we should consider increasing our giving, whether our money, our time, or talent. If what you have is time, give it. If what you have is talent, give it. Show to the church. Use it. We don't have the same gifts from God. God is not asking us to give what we don't have. Kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin, yun ang ating ialay. This is a concern to us, using to the full the great gift God has given to each of us. Kaya naman yan, talent, o paglalaan ng oras sa Diyos, maraming parang, kahit sa pag-pray, pag-attend ng Bible study, pag-serve sa church. These are some examples of stewardship in many ways. Giving brings blessings. And everything I did, I show you that by this kind of hard work, we must have the weak. Remembering the words that Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Acts 20:35. This is the only saying of Jesus we have that does not come in the fourth gospel, as Paul was saying goodbye to the elder of Ephesus, whom he knew he would never see them again. The last recorded words of his, which he left ringing in their ears, Paul wanted to drive home the point that if they followed this principle of giving, then God would indeed bless them. God measures our gifts by our ability to give. Hindi ibig sabihin na kung hindi tayo maluwag sa buhay, hindi lang natin kaya ialay sa Panginoon, may guilty na tayo. Ang Diyos ang titignan kung ano mayroon lang tayo. Yung napakayaman na nagbibigay sa church ng kakunti, kumpara kung ano mayroon siya. Yun ang hindi masaya ang Diyos. Hindi mo paglaan ng oras sa Diyos. Yung magaling kang kumanta, pero ayaw mo naman sumali sa church choir. Yung marunong ka sa Holy Bible, nag-worship ka, pero ayaw mo naman mag-share sa Bible study. O kaya, pag ni-request kang mag-speaker, ayaw mo naman. Hindi nakalulog sa Panginoon, hindi pagiging good steward. Basahin ko ang isang sinulat ng isang pastor, no? A personal experience with pastor. I see tithing as the most practical way of teaching generosity. I've been tithing for almost my entire life, since I was 12. It's liberating. I tithe not because it's a law, but because of love. I love to tithe. It gives me joy, and I see how tithing blesses my life in a profound way. Sabi naman sa mga Malakias, no? Chapter 3, verse 8, no? As you is it right for a person to cheat God? Of course not. You are cheating me. How you ask in the matter of tithes and offerings regards is on all of you, because the whole nation is cheating me. Can you really cheat from God? Not really. His CCTV cameras and anti-burglary alarms are much better than ours.
Hindi natin pwedeng pagsinungalingan ng Diyos, di ba? Mas patindi pa ang CCTV niya. When you don't give, you are cheating yourself the rich blessings that you were supposed to receive because you gave. Here are the blessings when you give. Una, habit. Difference of tithing. You do regularly yung habit ng tithing is regular. And giving, you do occasionally. Question. What do we want? You want your rewards come regularly or occasionally? Number 2, the blessing, happiness. Why? Who are the happiest people? The givers, not the tithers. When you tithe, you feel happy regularly because you give regularly. Third, holiness, another blessing. The Greek word of holy is hagios, which literally means setting apart yourself for God. Now, yung holy, ang meaning, Greek is, it's setting apart yourself for God. Tithing is exactly setting apart a specific amount for God. Tithes are sacred. They are hagios, not holy. No one can touch it. We should offer the best for the Lord. Fourth, blessing is hunger. Ano naging blessing ang hunger? How can hunger be blessing? When you tithe, you stir up your hunger within you to do good things for the Lord and the needy. I believe that if all the Christians will tithe, we will have all the money we need to do God's work. And fifth, last but not the least, harvest. Tithing is like planting seeds. Ang pagtatayag daw ay parang pagtatanim. You sow in times of famine. Di ba? Kaya ka nagtatanim may asahan kang anihin. Sa panahon daw ng tagutom, doon ka magtanim. That's the way to break the cycle of poverty. Walang anihin kung walang itanim. Tithing is a declaration of abundance. You believe that God's blessings will flow back to you. Tithing is planting. Where to give your tithe? Bring your tithes to the temple, to the church, as well as help others. Support God's work of sharing His love to the world. As God blesses you more, set aside a separate amount for charity. There is the verses to prove this, no? 2 Corinthians chapter chapter 9 verses 10 to 11. Sinabi ni Apostle Paul, now you supply seed to the sower and bread for food, will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be rich in every way so that you can be generous in every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Apostle Paul used the verses in Isaiah 55 as an additional Old Testament tools. The same God who is faithful to supply all our needs and is kind to all people is uniquely gracious to His children. He always fulfills His promise to replenish our generosity, harvest of our righteousness, the temporary and eternal blessing in the cheerful giver. God uses us as the channel of blessings. We should not think that what we have is for us and our family only. God will bless you when you use His gifts, His blessings to the church, to the needy. He will replenish what we share and even give us abundantly. May mga Proverbs is stewardship na. If you have been entrusted with love, a great deal will be expected from you. Yung natanggap na mas marami din ang inaasahan sa'yo. Anybody who can be trusted with a little will be trusted with much more. Kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mas mapagkatiwalaan ka pa sa malaking bagay. The more you will be blessed. When we die, we take nothing with us. Where your treasure is, there where your heart will also be.
give to the state, no? Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. It's impossible for a person of faith not to do good deeds. Yung sinabi ni James, no? While it remains true that it is only genuine faith in Jesus that brings us salvation, it is also true that genuine faith will also produce good deeds. Kung meron kang genuine na faith, inaasahan sa'yo may kasamang good deeds. Lastly, ito message sa isang gravestone. What I spend, I have. Kung nag-spend tayo sa God, kakaroon tayo. What I save, I lost. Kung hindi tayo, kung nag-save lang tayo personally, mawawala din yun. What I gave, I had. When you give to God, it will go back to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Terima kasih sahabat ang nag-iusin.
ako sa kapasanan na blessings, provisions, and interview ko mong kanya. Agaman kami ako sa unat, agaman kami ako iti opportunity that we are here to worship you, Lord. Agaman kami ako iti bagayun agaman kami ako tananod ng manen iti sasaon. Lord, at ko'y nagiti pagsagot and offering na itatong ka, durisyon ng tumaako, kapunagsak, yan tutuloy iti pantay lawawa sa pagkaryam. Lord, durisyon ng matutulungan sa kalakay na iti pagtrabaho namin, kasama ako sa iti pagsapulat, iti sumunggal maysa, durisyon ng Lord, nagiti giving Lord, and ikaw ko kami magpapaitulungan sa kagakami. Sa iti kararasin, sa iti sa Jesus. Amen. Himno jangan karena apa Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, na punong-puno ng kasiyahan ng aming mga puso, sapagkat binigyan mo na naman kami ng panibagong pag-asa. Panginoon, kung hindi kami naging matapat nung nakakaraan, pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na may panibagong pag-asa ng pagiging tapat habang kami ay nabubuhay ang manalangin sa langit. Maraming salamat sa iyong binindisyonan, Panginoon, nagbati upang sa gayon ay magdala sa amin ang mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdadala mo sa amin dito sa bawat pamilyang inakay mo, upang sa gayon mag-aanan sa bawat kasaling dinadala. Ama namin sa langit, pagpalain mo po kami palagi. At ikaw po ang magbibigay sa amin na tunay na pag-ibig na nais mong ibahagi namin sa bawat isa. Nakasuklaman namin ang masama, pakaigin ng mabuti, na magbibigang kami na
parang tunay na magkakapatid at pahalagahan namin ang iba na higit sa pagpapahalaga namin sa aming sarili. Maraming salamat po Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bawat panalangin, sa bawat awit ay amin pong mapapunin o Lord God sa isang linggo na namang pagpapalakas ng bawat pananampalataya. Ang pagpapala nga po, Panginoon, ay mapasa amin lahat. Mga kapatid, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi